Eto si Sir, sabi niya, planning to buy my first ever motorcycle pang daily, and ang plano niya kunin is yung Mio Gear S. Tulungan natin si brother. Hindi ko pa nagagamit yung Mio Gear S, pero nasubukan ko na and nagawan ko na ng review yung Gravis, yung Fazio, tapos yung Mio i125 ata. Nagamit ko na pero hindi ko pa nagawa ng review. Since pare-pareho naman sila ng engine, maliban na lang kay Fazio na naka-hybrid, masasabi natin na reliable yung engine and syempre matipid for a 125cc. Lalo na kung pang daily service mo, matipid yan kesa sa nagko-commute ka. Tsaka, syempre, hindi kang maitatabing oras para sa ibang bagay, kagaya sa pamilya mo. Pwede mo rin siya gamitin pang harabas kasi iba yung fairings niya. Hindi siya katulad nila Fazio na may mga shiny parts dun sa inner part ng scooter. Kumbaga, hindi siya basta-basta magagasgas kasi pagka yung shiny part, yung fairing doon, yung mga painted, pagka natamaan lang yan ng pinamili mo, most probably magkakagasgas. Pero yung napansin ko yung texture ni Gear S, hindi siya ganun. Makunat siya. Yung inner fairings niya talagang pangharabas. Galang siya around 96 kilograms, tapos maliit lang yung space na kinakain niya for parking. Kagandaan ng S version dito sa Mio Gear S, meron siyang answer back key na, for example, marami kayong naka Mio Gear sa parking. Pag pinindot mo yun, mag-answer back yung motor mo para alam mo kung saan siya nakalagay. Tapos meron pa siyang special seat cover ata, yung kulay brown, para sa Gear S. Now for the performance, hindi ko kaya magbigay ng input dyan kasi hindi ko pa siya nasubukan personally. Pero gagawa natin ang paraan. Siguro by February, manghihiram tayo ng motor kay Yamaha Philippines para maka-test drive tayo and gawa natin ng full review. Kaya abangan mo na lang, brother. Kano na nga ba ang Mio Gear S? Yung Mio Gear na standard is 79,400 and yung Gear S pala is 84,400. Not bad for a city commuter. Sana kahit pa paano nakatulong ako and salamat sa tiwala. Kita-kits sa daan.